Isang maliit na bansa sa Europa, bihirang marinig, ngunit may lihim na kayamanang hindi mo aakalain. Isang paraisong lugar na may tahimik na buhay, ngunit may madilim na sikreto sa likod ng tagumpay nito. Paano nila nakamit ang ganitong yaman? Sa bansang ito, umaabot ang sahod ng tao sa 5 milyong piso kada taon. Tuklasin ang kwento ng kanilang tagumpay. Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Liechtenstein, ang bansang ito na matatagpuan sa gitna ng Europa, ay mayroong mga katangiang hindi mo inaasahan mula sa isang maliit na teritoryo na may populasyon na hindi hihigit sa 40,000 katao. Sa kabila ng liit nito, isang makulay at kaakit-akit na larawan ang ipinapakita nito sa mga bisita. Mga bundok, malinis na hangin at tahimik na pamumuhay. Ngunit sa kabila ng mga perpektong tanawin at tahimik na kalikasan, may mga lihim na hindi natin nakikita agad sa ibabaw. Habang ang Liechtenstein ay hindi nakatatanggap ng parehong atensyon tulad ng ibang mga bansa sa Europa, ito ay may makapangyarihang ekonomiya. Bagamat maliit lamang ito, ang bansang ito ay may mahalagang papel sa mundo ng negosyo at pananalapi. Kung titingnan mo ang Liechtenstein mula sa isang turista o dayuhang naglalakbay, makikita mong puno ng mga magagarang sasakyan ang mga kalsada, mga bahay na may mga hardin at may magagandang disenyo, at mga tindahan na nag-aalok ng mga mamahaling gamit. Tila ang lahat ay perpekto at ang bansa ay parang isang utopia na mahirap paniwalaan. Ang Liechtenstein ay kilala sa pagiging isang tax haven o paraiso ng mga mayayaman. Hindi tulad ng karamihan sa mga bansa na umaasa sa mga natural na yaman, ang Liechtenstein ay nagtakda ng mga patakaran na nagsusulong ng mga negosyo at mga industriya ng pananalapi. Ang mga mababang buwis, kasabay ng mga mahigpit na batas ng privacy at proteksyon ng negosyo, ay naging dahilan kung bakit maraming mga multinational na kumpanya at mga mayayamang individual mula sa buong mundo ang nagtatag ng mga sangay ng kanilang negosyo sa Liechtenstein. Dahil dito, nakatanggap ang bansa ng malalaking halaga ng puhunan mula sa mga ito at naging isang hub para sa mga international investments. Ang pagiging isang global financial center ng Liechtenstein ay hindi lamang dahil sa mga buwis, kundi pati na rin sa kanilang mga reforma at tamang pamamahala sa kanilang industriya. Mayroong mga kumpanya sa buong mundo na nakatuon lamang sa mga financial services tulad ng investment banking at asset management. Dahil dito, ang Liechtenstein ay nakabuo ng isang matatag na ekonomiya na hindi umasa sa mga natural na yaman. Kung titingnan mo ang mga pangunahing sektor ng kanilang ekonomiya, makikita mong ang industriya ng pananalapi, real estate at mga serbisyo ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa kanilang GDP. Sa kabila ng mga pakinabang ng kanilang financial sector, isa pang dahilan kung bakit nakapagtagumpay ang Liechtenstein ay ang mataas na kalidad ng buhay sa bansa. Bagamat hindi ito nakatutok sa malalaking industriya o minahan ng mga natural na yaman, ang bansa ay nagsusulong ng isang maayos at balanseng sistema. May mga proyektong pangkabuhayan na tumutok sa sektor ng edukasyon, kalusugan at mga serbisyong pampubliko na nagbibigay ng matatag na pundasyon para sa kanilang mga mamamayan. Ang Liechtenstein ay kilala rin sa mataas na pasahod. Ang average na taunang sahod sa Liechtenstein ay nasa pagitan ng CHF 80,000 hanggang CHF 100,000, mga 4 milyong hanggang 5 milyong piso. Gayunpaman, ang mga sahod ay maaaring mag-iba batay sa industriya, posisyon at karanasan, pwede pa mas maging mataas. Halimbawa, sa sektor ng pananalapi at pagbabangko, ang taunang sahod ay maaaring umabot ng CHF 80,000 hanggang CHF 150,000, habang sa IT at engineering, ito ay nasa CHF 70,000 hanggang CHF 120,000. Ang antas ng edukasyon sa Liechtenstein ay isang halimbawa ng kahusayan sa bansa. Ayon sa mga ulat, ang literacy rate ng Liechtenstein ay 100% at ang sistema ng edukasyon dito ay nakatuon sa pagpapalakas ng mga kakayahan ng mga kabataan upang maging handa sa hinaharap. Kasama sa mga programang pang-edukasyon ang mga vocational training na nagbibigay ng mga kasanayan at pagkakataon sa mga kabataan upang magtagumpay sa kanilang napiling propesyon.
Sa larangan ng kalusugan, ang Liechtenstein ay may isang mataas na kalidad ng serbisyo pangkalusugan na nagbibigay ng maayos na pag-aalaga sa kanilang mga mamamayan. Kaya't hindi nakapagtataka na ang buhay sa Liechtenstein ay puno ng kasiyahan at mataas na pamantayan. Ayon sa mga istatistika, ang mga kababaihan sa Liechtenstein ay may life expectancy na umabot sa 85 taon, habang ang mga kalalakihan ay umaabot sa 79 taon. Mas mataas ito kumpara sa mga bansa sa Asia tulad ng Pilipinas na may mas mababang life expectancy. Ang pagkakaroon ng malusog na pamumuhay, magandang edukasyon, at isang mas mataas na kalidad ng kalusugan ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit ang Liechtenstein ay itinuturing na isang paraiso ng Europa. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng kasaysayan ng Liechtenstein ay ang kanilang neutralidad sa panahon ng mga digmaan sa Europa. Habang ang karamihan sa mga bansa sa Europa ay nahulog sa ilalim ng digmaan at kasaysayan ng mga gera, pinili ng Liechtenstein na manatiling neutral. Hindi ito nakialam sa alinmang panig sa World War I at sa halip, pinili nilang magpatuloy sa kanilang sariling landas ng kapayapaan. Ang neutralidad na ito ay nagsilbing isang matibay na pundasyon na nagbigay daan sa Liechtenstein upang magpatuloy na umunlad sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng mga digmaan. Ang mga digmaan ay nagdulot ng maraming pagguho sa mga bansa sa Europa, ngunit ang Liechtenstein, sa pamamagitan ng pagiging neutral, ay nakatulong upang mapanatili ang kanilang ekonomiya at mga institusyon. Ang kanilang pag-iwas sa mga kasunod na digmaan ay nagbigay daan sa kanila upang mapanatili ang kanilang kalayaan at magpatuloy sa pag-unlad. Bagamat ang Liechtenstein ay kilala sa larangan ng pananalapi, hindi rin ito nakakalimutan ang kahalagahan ng kalikasan. Ang Liechtenstein ay may malinis na hangin, luntiang kagubatan, at mga bundok na kilala sa kanilang kagandahan. Ang kalikasan ay hindi lamang isang pampatanggal stress, kundi isang mahalagang aspeto ng kalidad ng buhay sa Liechtenstein. Habang ang mga tao sa ibang bahagi ng mundo ay nakakaranas ng polusyon at mga natural na sakuna, ang Liechtenstein ay isang lugar kung saan ang kalikasan ay patuloy na pinangangalagaan. Ang mga kabundukan sa Liechtenstein ay hindi lamang isang pasyalan para sa mga mahilig sa winter sports or mountain climbing. Ang mga bundok ay nagsisilbing simbolo ng kalikasan at nagbibigay ng malinis na hangin at mas preskong kapaligiran. Isa sa mga pinakamatinding atraksyon ng bansa ay ang kanilang mga hiking trails na nag-aalok ng kamanghamanghang tanawin ng mga bundok, talon at kalikasan. Isa itong patunay na hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat lamang sa salapi. Ang Liechtenstein ay isang bansa na nagpapahalaga rin sa kalusugan ng kanilang mga mamamayan at kalikasan. Isa pa sa mga pinakamagandang aspeto ng Liechtenstein ay ang kanilang matatag na sistema ng pamamahala ng ekonomiya. Wala silang utang at ang kanilang mga patakaran sa pananalapi ay nakatuon sa pagtutok sa pag-iwas sa mga krisis. Dahil dito, ang Liechtenstein ay nakapagpatuloy ng maayos na pag-unlad kahit na sa mga pinakamahirap na oras ng ekonomiya. Kasama ng kanilang mga neutralidad at matatag na pamamahala sa pananalapi, ang Liechtenstein ay naging isang modelong bansa na nagpapatunay na hindi kailangan ng malaking populasyon o natural na yaman upang maging matagumpay. Sa kabila ng lahat ng kanilang tagumpay, patuloy ang Liechtenstein sa pagpaplano ng kanilang hinaharap. Ang mga hamon sa globalisadong ekonomiya at mga pagbabago sa politika sa Europa ay naglalagay ng ilang presyon sa bansa. Gayunpaman, nananatiling matatag ang Liechtenstein sa harap ng mga pagsubok. Ang kanilang patuloy na pagtuon sa pag-unlad ng pananalapi at kalikasan, pati na rin ang kanilang walang katapusang dedikasyon sa kalidad ng buhay ng kanilang mga mamamayan, ay nagpapakita ng isang maligaya at matatag na hinaharap para sa Liechtenstein. Habang patuloy na umuunlad ang mundo ng negosyo at teknolohiya, ang Liechtenstein ay patuloy na nagsisilbing modelo ng balanseng pamumuhay. Ang kanilang yaman ay hindi lamang nakabatay sa mga likas na yaman, kundi sa tamang pamamahala, mga desisyon sa ekonomiya, at ang dedikasyon sa kanilang mga mamamayan. Sa ganitong paraan, ang Liechtenstein ay isang patunay na ang tagumpay
ay hindi lamang nasusukat sa laki ng isang bansa, kundi sa paraan ng pamamahala at ang pagpapahalaga sa mga tamang aspeto ng buhay. Bukod pa rito, isa pang aspeto ng Liechtenstein na nagbibigay ng kakaibang kulay sa kanilang tagumpay ay ang kanilang kultura ng pagtutulungan at malasakit sa bawat isa. Habang ang ibang mga bansa ay nahaharap sa matinding pagkakawatak-watak, ang Liechtenstein ay may malalim na tradisyon ng kooperasyon sa pagitan ng mga mamamayan at ng kanilang pamahalaan. Ang mga programang pampubliko, tulad ng mga social welfare system at mga pulisiya na naglalayong protektahan ang kanilang mamamayan mula sa anumang uri ng krisis, ay nagpapatibay sa kanilang komunidad. Sa ganitong sistema, ang bawat isa ay nararamdaman ang malasakit at pagkakaisa, at ito ay nakatulong upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa buong bansa. Ang kultura ng pagtutulungan at pagkakaisa ay hindi lang nagpapalakas sa kanilang ekonomiya, kundi nagiging pundasyon din sa kanilang magandang kalidad ng buhay. Kaalam, namangha ka ba sa sikreto ng bansang Liechtenstein? Gusto mo bang tumira sa bansang ito? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong isyu. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.